Good morning, good morning, good morning, good morning mga kapatid sa buong Pilipinas at kapatid sa buong mundo. Nandito naman tayo upang magbigay ng reaksyon sa ating kaibigan na ewan ko ba kung anong tumatakbo sa utak at bakit galit na galit siya. Bakit galit na galit siya sa isang leader ng Iglesia ni Cristo na kapatid na Eduardo V. Manalo. Ewan ko ba? Ano ba ang nakain ng taong ito? At siya ay galit na galit talaga. Bahala na nga siya. Siya na po ang papakinggan natin. At sa mga kapatid natin dyan, dahan-dahan po tayo. Medyo hindi maganda ang mga bibitawang salita ng taong ito. Total, gusto niyo magpakilala. Adi, kilalanin na po natin siya ng gusto. O, di ba? Sige. Andito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa ating... Sabi niya, reaction mo birada ko. Tapos binasa ko ang kanyang yung sa kanyang pagbablog. Mga politiko daw ang kanyang tinitira. Bakit naman ngayon pati panrelihiyon pa? Magpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ngayon, no? Ito pong ginagawa pong peace rally o national peace rally ng Iglesia ni Cristo. Sabi po nila, yung national peace rally daw ng Iglesia ni Cristo, Di, hayaan natin siya makapagsalita. Sige. Ay walang pamumulitika. Malinaw po yan ha. Sila po ang nagsabi niya, walang halo ang pagkasabi, walang halong pamumulitika. Pero kaklaruhin ko lang po sa inyo mga minamahal ko mga kababayan, huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo, pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Kasi ginagago nila yung taong bayan eh. Bakit? May sinuportahan bang Iglesia ni Cristo na politiko doon sa rally? Nandun ka ba? Dapat pumunta ka doon. Ginaganta nga ang taong bayan. Ayoko sana magsalita sa Iglesia ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Kaibigan daw. May kaibigan naman pala. Hindi, talaga may kaibigan ka. Anong pangalan? Sige nga. At nang malaman namin kung anong address mo, sige na, sabihin mo kung sinong kaibigan mo. Ito pala sinungaling eh. May kaibigan pala. Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin, kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Talaga? Kung kasuhan ka ng cyber libel sa mga paninirang puri mo, anong nakaraang mo, di ba? Yung kahapon natin usapan? Kung kasuhan ka ngayon ng 1,000 na lang, saan ka ngayon mag-attend ng hearing? Di pa ito nasampulan. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo, itong si Eduardo Manalo. Hindi ba naman si Raulo, di ba? Puro kalukuhan ang ang pinagsasabi. Kung kasuhan ka, seryosohin ka ngayon ng kapatid at buong mundo ang yun mo, nilalapastangan mo, di ba? Sige, tuloy natin. Gusto mo sumikat eh. Yung masyadong kasi akala ko talaga yung sinasabi yung National Peace Rally, peace rally para magkasundo. Pero hindi. Pinagsalita ninyo si Marcoleta sa National Peace Rally ninyo. Ano naman? Kapatid yun. Membro ng Iglesia ni Cristo yun eh. Para bagang pinalalabas doon, na mali ang ginagawa ng mga taga-kamara. Kung talagang yan ay totoong peace rally, bakit isang politiko na mortal na kalaban ng mga congressman dyan sa kamara ang pinagsasalita ninyo, hinayaan ninyo magsalita na parang lumalabas na mali ang ginagawa ng kamara, na siyasatin, alamin, papanagutin yung mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan katulad ni Sara Duterte.
Nasaan yan yung Ano daw? peace rally na sinasabi ninyo? Halatang halata pamumuliti ka Kung hindi pamumuliti ka, yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, bakit nyo hinayaan na magsalita si Marcoleta? Yan lang ano ko sa inyo. Ha? Eh, dapat nga kasi pumunta ka doon. Yan lang ang masasabi ko. Ha? Oh, good morning. Maano rin siya, no? Nagbigay na ba ito ng address niya? At matapang Kaya lang lahat ng vlog niya naka-face mask. Totally damaged na nung nakaraang video natin na pag-usapan. Di ba? Pang mura-murahin yan ka Eduardo. May tayo magbigay ng address to. Sinerge ko na pati TikTok niya May anak pala to. Siguro man ang anak nito, nag-aaral. So kung nag-aaral ang anak niya, malamang dun sa kanyang birth certificate, nandun yung pangalan nito, nandun din yung address. Kung gusto lang naman talaga alamin yung address, madali. Di ba? Maluko ano? Ingan sa dami ng Katoliko. Ha? Ingurn lang kayo ng dami ng Katoliko. Mas lalo na ng Islam. Di ba? Sino ba nagkukumpara na mas malaking iglesia sa Katoliko? Loko pala to Tangin, akala mo kung sinong magsi-asta. Akala mo na talaga powerful sila. Pera-pera lang naman ang labanan nyo dyan. Ano pera-pera? Magkano binayad? Magkano? Sige, sabihin mo nga. Yun ninyo pagdating ng politiko, kahit aminin nyo at hindi. Alam nga naman sabihin ng mga leader nyo, binibigyan kami ng pera. Natural, hindi nila sasabihin yan. Kapatid na Jibo, Jibo, nakatanggap ka ba? Pero marami ng mga ministro, marami nang magpapatunay niya na pera-pera lang dyan sa Iglesia ni Cristo. Sinong ministro magpapatunay? Sige, labas mo. Sa sunod mo vlog, ilabas mo. Di ba? Nagsasabi ka ng ministro nagpapatunay, labas mo. Ang ina ninyo, okay na sana ako Naka-attend na ako sa kapilya ninyo. Ayan naman pala, naka-attend na pala Nakuhaan ba ito ng pangalan, address? Naka-attend na pala di ibig sabihin, kilala na ito. Kung nasaan to lugar na to mismo. Ang ganda ng ano niyo sa loob ng kapilya ninyo. Pero kung gaano kaganda ang loob ng simbahan ninyo, gano'n naman kawalang niya, gano'n naman kadumi yung kalakaran ninyo. Tingnan mo Nolan Tariyasin. Irespeto ko ang INC pero hindi ang leader na si Manalo. Gamit lang membro ng INC dapat dyan. Pabaksakin si Manalo, pera-pera lang ang pinagagawa niyan. Tingnan mo, reaksyon ng taong bayan. Manalo, putang ina mo ka. Kaya pala pati kapatid mo, pati mga magulang mo. Para lamang hindi ka matanggal sa posisyon mong demonyo ka. Uy, bakit pag-shot? Baka mamaya mawala ito. Nako, pagbintangan yung Iglesia ni Cristo Pag wala akong kinalaman dyan, pag nawala ang taong ito. PI, baka pagmura. Gigil na gigil mga kapatid. Kawawa ang bansa natin mga kababayan kapag puro membro ng Iglesia ni Cristo ang may katungkulan sa ating bansa. Kawawa po tayo. Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Ikaw na lang ngayon tumakbo. Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Kaya alamin nyo muna kung yan ang may kayong ugnayan, lalo na si Marcoleta, tingnan yung Iglesia ni Cristo. Dahil alam niya, Iglesia ni Cristo siya, ginamit niya ng husto yung pagiging membro niya ng Iglesia ni Cristo.
Tingnan nyo, marami pang politiko na mag-iiglesia ni Manalo, tandaan nyo. Dahil nakita nila, pag iglesia ka ni Manalo, pag ikaw ay congressman, tutulungan ka ng iglesia ni Manalo. Iglesia ni ano? Parang may kwento na talaga nito yung isang kapatid na yung kinaladkad yung mukha sa harapan ng kapilya. May nakikita ka bang iglesia ni Manalo diyan? Bulag. Kahit na ikaw ay si Raulo, kahit na ikaw ay gago, tutulungan ka. Kaya kawawa ang mga Pilipino. Isa sa banta ng bansang ito ang iglesia ni Manalo, tandaan ninyo. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Tayo mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Katoliko, mga born again, at iba pang mga religion, magkaisa tayo. Tingnan natin kung may magagawa ba yung iglesia ni Manalo. Magkaisa para sa? Saan magkakaisa? Purpose din? Sino susundin, ikaw? Ang yayabang ninyo. Hindi nga kayo umabot ng 3 milyon eh. Ikaw lang naman nagyayabang dyan. Wala naman iglesia ni Cristo nagyayabang. Ikaw lang galit na galit. Hindi na nga umabot ng 2 milyon ang yayabang ninyo. Baka nakalimutan ninyo na 32 milyon ang bumoto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala kayo sa kalahati. Kaya wag kayong umasta na para bagang napakaano na ninyo. Oh, tapos? Kaya lang naman kayo dumadami, kaya lang naman lumalawak, kaya lang may mayaman na iglesia ni Cristo dahil namimilit kayo sa mga membro ninyo na magbigay. Hindi naman ako pinilit. No ka ba? 13 years na ako sa loob ng iglesia, wala naman namilit sa akin. Sino nagsabi? Pag hindi nakapagbigay, tiwalag. Tiwalag agad? Hindi ba pwedeng dalaw muna? Balita ko, walang pinagkaiba sa iglesia ni Kibuloy itong iglesia ni Manalo eh. Wala naman ako nakita ang iglesia ni Kibuloy. Mema. Iisa yung Caracas eh. Okay na eh. Ang ganda ng title, National Peace Rally. Oh, ay di ba? Naging matagumpay naman. Sabi nga ng pulis eh. Mga hepe nga ng pulis, di ba naghanga? Oh, pati nga mga pare ng simbahang Katoliko naghanga eh. Ikaw lang itong galit na galit eh. Gustong manakit. Wala yung pinagkaiba doon. Ang ganda na sana eh. Prayer rally ng mga Duterte. Pag sinabing prayer rally, mananalangin. Ipagdadasal yung mga dapat Prayer rally ng mga Duterte. Wala mo akong nakita doon ng mga Duterte. Sira pala tuktok nito. Anong prayer rally ng mga Duterte? Wala naman doon Duterte. Wala nga Duterte dumating doon eh. Sige tuloy. dasal. Walang halong paninira, walang halong mga ano. Putang ina, wala tong pinagkaiba doon kay Digongyo. Digongyo. Di ba? Talaga naman. Digongyo parang sound like demonyo. Makarating ka sana sa ama mong impyerno, sa ama mong jamblo. Digongyo. Basta mga kulto na reliyon, ganun talaga. Di ba? Sinayang ninyo ang ano ko sa inyo. Okay na sana eh. Anong Digongyo? Narinig niyo ba? At talagang tiwala pa siya. Talagang nagtitiwala sa'yo. Ay, nako. Epipanyo. Epipanyo Labrador. Labrador pala. Ay, nako. Kristo, ganito, ganyan, ganito. Di puta. Dahil lang sa isang politikong kay Marcoleta na halos lumuwa na yung mata. Tangina naman. Ang aga-aga naliligo tayo ng murahan dito dahil sa kalokohan ninyo. Ano pa mga reaksyon? Ano pa mga reaksyon? Paabot nga ako. At ako'y naha-high blood na dito.
Sa totoo lang mga kababayan, delikado isa sa banta ng ating bansa ang Iglesia ni Manalo. Mag-ingat tayo sa reliyon na to dahil talagang hindi lang yumayabang lalo tong diputang reliyon na to. Kumbaga akala Oh, tapos? mo kung sino na talagang magagaling. Ha? Binita Magbanwa, tama ang sinasabi mo, Sir Epi. O, tingnan mo. O, June Justado, Sir Epi, parang bulag ang INC, hindi ang bulag ang INC, hindi ang mali. O, Apple Teach 1981, kuyog sila pero hindi banal. 'Di ba? O, tingnan mo, Permsi, kaya nasa huli pinagsalita si Marcoleta. God bless the Philippine Protect PBBM. Tinayo 8. Ay, nako. Ito yung taong... Ay, ang hirap. Ang hirap magsabi ng... Basta alamin nila yung address ito. Kasi hindi man tayo makapaghabla sa prosecutor pag walang address. Kumpletong pangalan at address. Ano? Sige. Ganun na lang. Para malaman niya ang kanyang hinahanap. Total, matapang naman to. Kaya lang wala siyang vlog na ano eh. Lahat naka-face mask eh. Diba? Total, gusto niya sumikat. Edi, sige. Tuloy natin pasikatin to. Hanggang sa makarating sa kanyang ano. Sa kanyang gusto na papuntahan. Ano, kaya pa ba? Kaya pa? Ako, di ko na kaya. My God. Epipanyo Labrador. Labrador pala. Nagkakamali ako ha. Parang sound like yung isang vlogger dati ano. So muli, isang mapagpalang araw ulit sa ating mga kapatid na itong taong ito abang-abangan lang natin ang kanyang update. Ito yung tapang now, iyak later. Di ba? Paano kung patulan siya ng buhay na Diyos ng Iglesia na Cristo? Bukas makalawa, matutuluyan itong matatakpan. Ang ano? Dahil yung mukha, magbubunit na kasi yan. Kayo naman, kung ano nung iniisip nyo. Magbubunit na ba? Magbunit na lang to. Oh. Hindi na face mask, pati mata, pati ulo. Diba? Paano kapatid? Hanggang sa muli Have a nice day. Ay, bakit ganun yun? Bye-bye. Good night.